Magandang araw, Malacanang Press Corps. Walang patid na trabaho at palaging handang gampanan ang mga tungkulin sa bayan. Ito ang pagsisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal kong nakapanayam nitong Miyerkules ng gabi sa Bahay Pangulo. Masigla ang Pangulo habang masayang nakikipagkulitan sa kanyang alagang aso na si Oreo. Batid na walang iniindang sakit dulot ng diverticulitis. Sa likod ng payo ng kanyang doktor na magpahinga, binigyan diin ng Pangulo na dapat ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho dahil hindi pwedeng maghintay ang paglilingkod sa bayan. Sa katunayan, noong Lunes ay pinangunahan ng Pangulo ang 7th Economy and Development Council meeting na tumagal ng halos 2 oras at iba't ibang mga private meetings sa palasyo. Pinangunahan din ng Pangulo ang oath-taking at donning of ranks kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nitong Miyerkules ng umaga. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga doktor at sa lahat ng mga nag-aalala sa kanyang kalagayan. Aniya, wala silang dapat na ipangamba dahil tiwala siya sa mga eksperto sa bansa na tumutok sa kanyang kalusugan. Sa dulo ng aking panayam, game na game si Pangulong Marcos Jr. na nagpaunlak sa isang selfie. Ngayong araw, dadalo ang Pangulo sa mga private meeting sa Malacanang at sa ceremonial handover ng ASEAN Business Advisory Council Chairship at ng ceremonial submission ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 Final Report and Workforce Development Plan sa Palasyo. Pangungunahan din ng Pangulo ang farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson ngayong araw. Okay, anyway sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na? Pwede na. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Kumalat lang po kahapon na fake medical document supposedly detailing the president's condition. Are law enforcement agencies going to take action, investigate where it came from, who's behind it? Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Thank you. Okay. Ma'am, naidulog na po ba ninyo o ng palasyo sa NBI na hiniling na po ba ninyo na imbestigahan na nila? Nabanggit ko kanina sa isang interview, kung hindi ako nagkakamali, sa inyo yata. Pero ma'am, Sa unang hirit. yes, sinabi nyo na dapat lang nilang imbestigahan. Pero yung dinulog nyo na sa kanila, yung problema, meron na bang ganun? Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. And nag-respond na po ba sila doon sa pahayag ninyo na ganyan? So far, may naipaabot na sa inyo na we will take action. Ganon. Nararamdaman ko na mag-a-action sila.